i-attack yung rules na sinusulat namin ngayon. Nang sa ganon, imposible na mangyari ulit yung nangyaring masama nung Pepe. Kasi natuklasan namin na ang nangyari dyan, nag-agaw ang interes ng kaligtasan at ang interes ng paggawa ng kuryente. Kasi lumalabas doon ayon sa aming analysis na ang isang metro ng tubig ng San Roque ay may halagang 50 million pesos. So yung 10 metrong tubig ng San Roque may halagang kalahating bilyong piso. Eh hindi basta-basta binitawan. Nung huli na ang lahat, nung napuno na talaga, wala nang hindi na mapigilan, mag-overflow. So kung maaga pa, unang tama ng Pepe, pag-alis ng unang beses, nagbitaw na ng dahan-dahan ng konti, hindi nagkagan. Ang tawag po doon, preemptive release. Preemptive release. Yan ang isang konsepto na hinihingi ko sa inyo ang media na ipaliwanag din sa ating mga kababayan na pag nagawa natin ang sistema, meron tayong preemptive release. Pag alis ng bagyo, bitaw kagad ng dahan-dahan, hindi na yan magkakaroon. Okay. Ang birthday wish ko sa kanya, tumagal pa siya ng another 50 years. Dahil, alam mo, iba si Mayor na mahal na mahal siya ng tao. Iba siya mag-motivate. I think yung partnership namin ni Mayor sa politika naging very effective working team. Ako, if you notice lately, hindi ako masyadong nagpapaganda dito sa street, but grabe ang trabaho ko ngayon sa camera. Marami akong inasikado para maiuwi ko. And I would not have been able to do that without the support of Mayor Perez. So he handles local politics here. He can explain to the people, kahit ako nawawala, ako yung ginagawa mo. And then ako naman, basta maiuwi ko yun, is good teamwork yan. And later on, I think the people will understand. Ano ba yung, bakit paano ba pinagkakaabalahan ni Congressman sa Manila ba di na nakikita? Well, marami po akong iuwi sa inyo bago. Ang maiuwi ko sa inyo, dun lang sa tobacco tax. Kung sakaling walang buligyaso, kapantay ng naiuwi ng isang congressman ng 9 years. Wow. So, dito dapat talaga pag-aksaya ng panahon. May mensahe po kayo sa mga kapatid na nakikinig po ngayon? Lahat po ng bagay na ginagawa na may ibig sabihin, hindi lahat madali. Pag may tiyaga, may linaga. So, lahat itong ginagawa natin, hindi instant. Ngunit lahat yan may plano, may direksyon, at may katapusan din yan. So, sana po tignan nyo mabuti itong direksyon natin. Sa aking palagay, napakaganda. Ang target nga natin, kagaya ng sinabi ko kanina nung wala pa yung press dito, ang gusto po nating mangyari sa Urdaneta City na ito ay maging alternatibo sa Dagupan. Dadating po ang global warming at climate change. Ang Dagupan mababa, malapit sa dagat, may problema sila doon. Gumawa po tayo ng alternatibo dito sa ating distrito na siyang magiging sentro ng investment at komersyo. Hindi lang sa Quinto Distrito ng Pangasinan, kundi sa buong Pangasinan. At dito ang maging sentro ng development at progreso sa lalawigan ng Pangasinan. Pag nangyari po yun, ang Urdaneta ay magiging sentro ng trabaho at sentro ng kabuhayan ng buong Quinto Distrito ng Pangasinan.
So with that, konti pong pasensya, konti pong tiyaga dito sa ating overall plan. Meron po tayong direksyon, meron po tayong pupuntahan at maganda po ang Itong birthday ko ito, wala pa akong hiningi sa mga mamayan sa siyudad ng Urdaneta. Kung hindi, bigyan akong pagkakataon na maituloy yung mga ginagawa ko rito sa siyudad ng Urdaneta. Dapat hindi na ako pwedeng tumakbong mayor, andyan naman yung anak ko na si Kagawad Bobong Perez sa magtutuloy ng mga ginagawa ko ng programa para sa siyudad ng Urdaneta. Yan po ang kahilingan ko sa mga mamayan ng siyudad ng Urdaneta. Urdaneta City Mayor Emilio R. Perez Jr. Happy birthday. More birthdays to come. Greetings from the management of the Ilocano Observer newspaper.